Sandali, huwag kang mag-scroll. Hindi aksidente na napunta ka dito ngayon. Sa dami ng pwedeng lumabas sa screen mo. Bakit ito pa? Isang tanong lang ang gusto kong iwan sa'yo. Handa ka bang sagutin ito ng totoo? Paano kung ngayon, sa mismong sandaling ito, si Jesus na ang gustong pumasok sa buhay mo? Alam ko, hindi madali ang pinagdadaanan mo. May mga gabi na tahimik ka lang, pero ang isip mo sobrang ingay. May mga araw na pilit kang ngumiti, pero sa loob mo pagod ka na. May mga pagkakataon na pakiramdam mo ikaw lang mag-isa, na parang walang nakakaintindi sa'yo. At minsan napapatanong ka, Diyos, nasaan ka ba? Bakit parang hindi mo ako naririnig? Pero ang totoo, hindi siya nawala. Hindi kanya iniwan kahit isang segundo. Tahimik lang siyang nandyan. Nakatingin sa'yo. Naghihintay. Hindi siya pumasok agad, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hinihintay niya ang pahintulot mo. Kumatok siya. Hindi para pilitin ka. Kumatok siya. Dahil mahal ka niya. Hindi niya hinihingi na maging perpekto ka. Hindi niya sinasabing ayusin mo muna ang lahat bago siya papasukin. Hindi niya hinihintay na maging karapat-dapat ka. Ang gusto lang niya, buksan mo ang puso mo. Kahit pagod ka na, kahit may mga pagkakamali ka, kahit pakiramdam mo hindi ka sapat, tinatanggap ka niya, ngayon. At kapag pinapasok mo siya sa buhay mo, hindi ibig sabihin mawawala agad lahat ng problema. Pero magbabago ang pakiramdam mo. Magkakaroon ka ng lakas kahit mahina ka. Magkakaroon ka ng kapayapaan kahit magulo ang paligid mo. Magkakaroon ka ng pag-asa kahit parang wala na. At higit sa lahat, hindi ka na muling mag-iisa. Kasi kasama mo na siya sa bawat luha, sa bawat laban, sa bawat hakbang ng buhay mo. Ngayon, totoo mong sagutin ito sa sarili mo. Papayag ka ba? Papayag ka bang pumasok si Jesus sa puso mo? Papayag ka bang siya ang gumabay sa iyo mula ngayon? Kung nararamdaman mong may kumakatok, huwag mo na siyang paghintayin pa. Dahil maaring ito na ang sandali na binabago niya ang buhay mo. Kung handa ka, ay type mo ang Amen sa comments. At ishare mo ito sa taong alam mong kailangan ding marinig ito ngayon. Baka ikaw ang maging dahilan para maramdaman din nila ang presensya ng Diyos. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na to. Sa bawat pagod mo, may Diyos na handang umalalay sa iyo. Hindi pa tapos ang kwento mo dahil siya ang may hawak ng susunod na kabanata ng buhay mo.